we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Isa ka grupo sa mga negosyante, ginaabi-abi ang 30 pesos nga saka sa minimum wage sa Western Visayas. Palangabuhian kag scholarship, gintanyag sang OWA sa pamilya ni Loretta Alacre, ang Negrense OFW nga napatay sa Israel. Ginaligar posasyon nga nagakatabo sa isa ka tawo. Tutukan ta sa spotlight. Hi there mga puso, may aga. Good morning! You're watching GMA Regional TV, Early Edition. Hi John! Hello Adrian, adlaw ka na sang Miyerkules, October 25, 2023. Ibalutan na ang mga nagapangunang balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live diri sa GMA Iloilo Station. Midweek na, dasig sang inadlaw. Ako naman yung kapuso Eden Priatos. Live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Subong agad dala sa gihapon namon ng mga dalag ko ang mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaloan bangod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Mga puso, para sa ato nagapanguna balita sa bunga grupo sa mga negosyante, suportado ang 30 pesos nga saka sa minimum nga sweldo sang mga mamumugon diri sa Western Visayas. Apang isa ka Iloy nga may 4 ka mga kabataan nagapabutyag nga kulang sa gihapon ang ipatuman nga saka sa sweldo. Ining gitutukan ni Kim Salinas. Sa Nobyembre 16 natala na ang ipatuman ng saka nga 30 pesos ang minimum daily wage rate sa mga mamumugon sa rehiyon. Buot silingon, mangin 480 pesos na ang sweldo sa mga mamumugon nga nag-oobra sa non-agriculture sector, samtang 440 pesos naman sa sektor sang agrikultura. Apisar madugangan ang ila expenses, ginaabi-abi kag ginasuportahan sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo ang pagpasaka sang sweldo sa mga mamumugon. Inibangod, ila kuno ginakilala ang pagtingwa sa mga empleyado sa ilang mga kompanya. We always be gonna respect the decision of the RDWDP, no? Importante nga gataman importansya mga empleyado naton kag i-acknowledge man naton mga effort mga ginahatag sa mga empleyado sa aton. So with the increase of the salary, we also align with the increase of their expenses. Apang kun ang Iloy nga si Jennifer ang pamangkuton, hindi gihapon ini bastante, ilabi na nga padayon ang pagmahal sa mga balaklon. Ang bana sini ang nagatrabaho bilang company driver. Hindi enough ang 500 para sa ang sweldo para sa isa kadlaw kay 4 amon bata mo tapos 2 pa high school. Oo, sa subong daan nagmahal na ang tanan. Hindi gid no. Tapos nagsaka pagid ang ang pliti. Gani apisar sang iya trabaho sa sulod sang balay, si Jennifer nagapangita sang paagi agod makabulig sa galastuhon sang ila pamilya. Pagbuligid ko sa akong bana para maskin pa paano makatibawas man sa adlaw at sa adlaw. Kung sa adlaw kung makabaligya ako isda, ko 300 or kung makabaligya ako sa akong mga makaluto kung mga puto cheese or pichi-pichi, maka 500 mako nga ginansya. Handom ni Jennifer nga makatapos sa pag-eskwela ang kabataan. Sang nagligad nga tuig, 55 pesos ang ginaprobahan nga saka sa sweldo sa rehiyon. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Sang nagligad ya simana sang ginanunsyar sang pag-asa ang amat-amat na nga pagsulod sang amihan season sa pungsod. Magluwas sa matugnaw nga tiyempo ginalauman man ang paghina sang ulan bangod sa epekto nga sang nagaepekto nga El Nino. Gani ang pila ka mga mangunguma ang nagakabalaka man sa posible halit nga dalon sang amihan sa humay. Suno sa isa ka mangunguma magluwas sa kakulang sang tubig, ginakangawaan man ang mabaskog nga huyop sang hangin. Amuran kaluluoy gid mamo kamihan ginawas-was ng bunga bla. Nang nagamaro pa lang lahat. Piskog pa untay babaho pa pagduko mo ko.
Samtang mga puso ginpasalamatan ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang pamilya Alacre sa ginatawag nga regalo sang maini sa pungsod pinaagi sa OFW nga si Loretta ang napatay sa kinagamot sa pungsod Israel. Ini ang ipabutyag ni Ignacio sa ipagbisita sa hain ni Loretta sa Cadiz City sa probinsya ng Negros Occidental. Ginpalaigman ni Ignacio ang plano sa ahensya nga ipadayon ang konstruksyon sa parte sa Balay Sini nga wala pa natapos. May full scholarship ag livelihood programs man ihatag sa mga utod kag hinablos ni Loretta. We have brought home so many OFWs in the past, but this is very unique and we thank you because sa inyong pamilya na Alacre, dirigaluhan niyo po ang ating bansa ng isang bayani na OFW. Wari may pasampol gid, pila kadlaw na lang ang nabilin kaga barangay and SK elections na mga puso, apang 17 pa ka mga kandidato ang nagpamiligro nga ma-disqualify bangod sa paglapas sa mga nagkalain-lain nga pagsulundan. Sunod kay Comelec 6 Regional Director Attorney Dennis Auzan, Lunes sa ginfile ang disqualification case batok sa maini. Posible nga madugangan pa ang ukon madugangan pa ang mga mapasakan sa kaso sunod sa Comelec sa hindi pagsunod sa election rules. Pagklaro sa ahensya, magapabilin nga kandidato ang maging kasuhan tubtob nga may pinal na nga pagpamatbat nga nagadeklara sa ila nga disqualified. The commission has already filed petitions for disqualification of 17 candidates from Region 6. And lantawo naton, nali before Monday, may mabatong kita nga order, whatever it is, in relation to this petition for disqualification. Manami nga panahon ang ma-enjoy naton sa aga sa halos kabugusan sa Western Visayas kung basehan ang rainfall forecast sang Metro Weather. Pila lang kabahin sang Antique ang posibleng atupan sang ulan. Apang karon sa hapon tubtub sa gabi magaulan naman sa pila kabahin sang Western Visayas. Sunod sa pag-asa mga local thunderstorm ang maeksperiensyahan sa Visayas kag Mindanao. Apektado sa gihapon sang hangin amihan ng Northern Luzon samtang shear line naman sa nasidlangan sang Central Visayas. Ari na sila mga puso, bida naman sa bantog nga GMA Telebabad series nga Love Before Sunrise, makaupod ta sa Best Talk subong nga aga. Gwapa ka gwapo mga manggarano ng atong bisita. Mga puso, hindi lahog, these guys need no introduction. Bea Alonso, Dennis Trillo, palakpakan natin. Good morning! Hi! Hello, good morning mga puso. Kamusta kayo? Anyway, grabe ka-intense, mga kapuso, yung mga eksena no, sa Love Before Sunrise. Sabi, palakpak kita. Congratulations, very intense scenes. Ano bang dapat abangan sa teleserye ito? Ako marami pang aabangan. Kasi kung akala nyo na yung story, hindi pa talaga yun. Sa pagpasok ni Zarina at ni Sid dun sa, ni Andrea at ni Sid dun sa story, talagang magkakaroon ng maraming komplikasyon. Dennis? Marami silang dapat abangan. Makita nila kung gaano katindi yung mga characters na pumasok at kung gaano yung magiging epekto nila sa mga buhay ni Atom at Stella. Abangan nila kung kakayanin ba nila yung mga pagsubok at pag nakita ulit sila, mariresist ba nila yung temptations na mga harapin nila. Nako. This time, syempre, Bacolod City, City of Smiles, Negros Occidental, tudluan ta sila mga kapuso kung paano ba lamang isa ka Bacolod nun. Di gani sa mga tinaga sa mga Gen Z, kangay ko, Bacolodians. Bacolodians. Hindi ba? Love it. Sweet yung mga tao dito, yung mga tao namin dito sa Bacolod City, lalo na sa pagsasalita. So, kailangan you have to learn the basics, hindi ba? Are you ready? Yes! Yeah, ready. Sige, si Bea muna ha. Bea, yung sasabihin mo lang in a malambing way, pero with force, vigor, and energy at your command. Malambing way? Yeah, malambing way. This is very ano Bea Alonso. Your first phrase is, kasadyagid, maglagaw diri sa Bacolod.
kasadyagid, maglagaw-lagaw diri sa Bacolod. Wow, ang galing man. Next, Dennis, kanami gid sang pamatyag kaupod ang mga Bacolodians. Mas mahirap yun sa'yo. Oo nga. Okay, try natin ha. Bacolodians para Gen Z, di ba? Kanami gid sang pamatyag kaupod ang mga Bacolodians. Oh. And lastly, areha, it means mahal namin kayo mga kapuso. Di ba? Kailangan may props tayo mamaya. Yan, di ba? Palangga namon kamo, mga kapuso. Bea. Yan na. Officially, welcome to Bacolod. Hi, I love okay, 3, 2, 1, action! Palangga namon kamo, mga kapuso. Dennis Trillo, TikTok King. Ay, ito rin? Okay, sige. Dapat may matching TikTok moves. 3, 2, 1, action! Palangga namon kamo, mga kapuso. Nice naman. Oh, what do you want to tell our Kapuso viewers na talagang super yung suporta for Love Before Sunrise? Go ahead. Ako gusto ko talaga magpasalamat sa lahat po ng nanood ng Love Before Sunrise at patuloy na sumasabay-bay. Sana po ay huwag kayong bumitaw sa panonood ng Love Before Sunrise. Gabi-gabi po yan sa GMA Telebabad. At you can also stream in advance sa View. Yes. Ayun, maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa Love Before Sunrise. Thank you sa lahat ng mga nanood dyan. Sana makarating din kami dyan para makita namin kayo ng personal at magpasalamat sa inyo. Abangan nyo po Love Before Sunrise sa GMA Primetime lang yan. At mapapanood free anytime, anywhere, sa kahit na anong device. Just download the View app. There you have it mga puso, ang promisa namon. Gadirigani sa GMA Regional TV Early Edition. Hatagan ka mo sa mga bisita, mga guests nga hindi lang ay gwapa kagwapo, kundi entertaining, kagara ibla pang malakasan ang dating. There you have it, kapuso naton. Mga pinalangga naton diri sa Western Visayas, the beautiful Bea Alonso and Dennis Trillo. Hello, good morning! Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Nanging kaundan sang balita sang damlaglang ang pila ka eskwelahan sa probinsya sa Iloilo matapos pila ka mga estudyante ang naglain ng pamatyag. Ang insidente ang ginaangot sa ginaaligar posesyon o kun pagsulod sa balain nga espiritu sa mga ini. Apang ini nga pagpati ang mayara balasang balasihan ang ginasiling nga posesyon matuod ayhan. Ini ang tutukan ta subong nga aga sa Spotlight. Mga kapuso, nagaluntad gid man bala ang posesyon. Ini kay balunta subong aga upod sa isa ka pari sang simbahan Katoliko. Mga kapuso, pila ka insidente sang ginaaligar posesyon o kung pagsulod sang malain nga espiritu sa tao ang ginreport sa pila ka mga eskwelahan sa probinsya sang Iloilo sang damlaglang. Para kita ang masanagan ato nin istoryahan upod kay Father Lester Villa, Chief Exorcist sang Archdiocese of Haro. Good morning, Father. Kag-welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, John. Father, anong bod silingon sa ginatawag ta nga possession? Actually, by definition, possession is the takeover, total takeover of a spirit, especially evil spirit, to the whole faculty of the person. Kung sa yoron, kung magambal ka possess nga tawo, tanan nga faculties niya ginagamit sa yawa. Wala na siya dira kundi yawa ng ara sa iya. Anong rason, Father, nga pwede masudlan sang malain nga espiritu ang pinsar sang isa ka tawo? Well, actually, hindi nga pinsar lang sang tawo ang ginasudlan sa malaot nga espiritu. Entire faculties. Kung sa yoron, hindi lang na huna-huna. That's why kung kisa ang isa ka tawo nga possess, may ara siya sang ginatawag naton nga hindi makontrol nga mga behaviors. Katulad abi sang makusog siya katama. There is such thing as we call history of the occult. Hindi na subong lang natabo. That's why kung mamangkot kami sa isa kagimpossess nga tawo, kasano pa ni natabo. Pwede man actually nga ang isa ka tawo nga gimpossess hindi tungod sang iya sala. Kundi pwede ina siya actually nga halin sa iya ginikanan nga amuya o kun kaluluhan nga naghimo sang isa ka kaangtanan o kun pak sa evil spirit. Gani tungod sina nagakaapektuhan ang generations to generations.
Recently, may alleged possessions kinatabo sa pila ka mga eskwelahan sa Iloilo. Pero may yara man sang explanation nga ang natabo related sa psychiatric condition. Anong difference, Father, sang possession sa hindi stable nga psychiatric condition sang isa ka tawo? Ano ang signs nga ang isa ka tawo ang ginaposes na gali? Okay. Una gid, kung may isa ka victim o ka patient nga magkadto sa amon kag sa amon ministry nanungod sang mareklamo nga ginagamhan siya sa malaut nga espiritu, may makita siya o kung ano pa dira nga mga claims nila nga supernatural in nature, gina-examine anay namon sa maayo, gina-advise namon sila nga magakadto anay sa psychiatrist kay balaan may possibilities nga hindi man na siya possess kag ina siya psychological kag psychiatrical condition lamang. Now, ang nagalakalатabo sa nagakalain-lain nga eskwelahan, may medical nga explanation gid man. Bangod kay lack of oxygen. Kagalabanan ni sa mga nagkalalipong actually hindi ka ginawa. Ang amon niya sa Ministry of Exorcism dapat i-rule out anay nga ina siya hindi scientific kag hindi medical. Ang mga cases ang nagligad nga mga bulan gakalipong sila. Then pagkatapos gipamangkot kung kamusta ila, vital signs nila, kung conscious sila. Kagan sabat nila, conscious sila. Bala nila kung ano nagakatabo, hindi lang sila kaginhawa. Ang possibility sina is mass hysteria ang natabo. Kung sa possession naman niya nga side, kung ang tawo nalipong, kagulpi lang sa pagkalipong niya, hindi makontrol and at the same time, hindi ma-explain nga behavior, naghambal siya sang lain nga lingwahe, nagawara siya, taman siya makakusog, nagakamang siya sa dingding, nagalupad siya, levitate siya, then siguro makalantaw kita nga basi ina siya, hindi na siya psychological, kundi ina siya may ara na sang ginatawag nga spiritual, madulaan ka animo, kaglain ng espiritu sa imo, trance. Kung ara ka sa trance, ginalantaw namon usually ang mata. Kaya ang mata, hindi makabutig. Now, kung ang kolor sang mata niya, hindi mo na makita ang itom, dako ang possibility nga ina nga tawagin possess, especially kung may ara siya sang behavior nga hindi human. Ano, Father, ang proseso nga ginahimo sa tawo nga ginaposes sang malain nga espiritu? Gina-interview namon ang ginikanan, kay ginakuha namon ang history of the occult. Gina-evaluate na namon kung ano ang amon tikang nga obrahon. Nag-decide kami of what prayers and sacramentals ang amon gamiton para nga mabuligan ang isa ka tawo nga gin-possess. Then only amo inang pag-schedule namon sang pre-over session sa iya kag possibilities ang exorcism. Upod sang mga assessment na namon, naga-recommend kami sa ila sang mga nagakailain nga pangamuyo nga ila obrahon. Paano naman, Father, makalikaw nga maposes sang malain nga espiritu? Okay, duha ka butang. Una, ang tawo dapat mangin brave. Ara ang Dios sa aton. Kani dapat mangin maisog kita ka mag-claim kita sang sinanga power nga ang Dios ara sa aton. Ikaduha, hindi lang ta dapat nga mangin nominal Katolik. Anong bot singalon sa nominal? Katoliko ka lang bala sa ngalan. Dapat i-practice mo imo nga pagkakatoliko. Ang mga sakramento nga ginhatag sang simbahan, dako ini siya nga gahom kag pag shield sa aton gikan sa malaut nga espiritu. So iban nagasiling nga tingaa ang ginaposes amo lang ang mga mabuot kag mahipos. Kag tapos yung mga dawala ganit kag mga tunto daw wala man ginaposes. Ang rason sinada nga ginarason namon tingay poses pa ang mga tunto kay bala na sang yawa nga iya sila sang yawa. Kung kita aktibo sa simbahan, aktibo kita sa grasya san Dios, ara kita sa grasya san Dios, ang yawa hindi makadaog sa aton. Ang yawa hindi kasulod sa aton. Father, sa mga tao ang ginaposes na sang malain nga espiritu, diin sila pwede makapangayo sang bulig. Okay. Ang Archdiocese of Haro may ara kita nga Ministry of Exorcism. Pwede gid sila ka-coordinate sa may Archbishop's Residence. May ara da kami number nga ginbilin sa information in kaso may mga tawo nga magapangayo sa amon help. Sa Facebook may ara man kita sang Archdiocese of Haro
Ministry on Spiritual Liberation and Exorcism. Pwede man na dira sila ka-inquire. Thank you for that very fruitful and insightful interview sa imo, Father. God bless and good morning. Okay, thank you very much kay Jan. I hope nga ini makabulig sa aton mga pumuluyo. Papusok sa iban pang mga balita, nagtaliwan na ang ginakabig pinakatigulang nga ido sa bilog ng kalibutan niya si Bobby. Ini ang nagapangidaron sa 31 years old. Isa ka purebred nga Rafeiro Alentejano si Bobby ang nag-isar sa isa ka village sa Central Portugal sa Bugos sining kabuhi. Sa edad sining 31 ka tuig kag 165 dias, naguba sining record nga ginestablisar sadto sang tuig 1939 sang isa ka Australian cattle dog nga napatay naman sa edad nga 29 anyos sa 5 ka bulan. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Puso sa Bacolod City, tiktropa nga sa Kuya Kim Atienza Pokwang kag Jason o kung Jason Gainza nagpakigbahin sa kasadya sang Masera Festival 2023. Nakatutok Eileen Pedreso. Kadungan sa selebasyon sa Masquer Festival 2023 sa Bacolod City. Naghatag siyang nga kasadya ka good vibes ang host ng GMA variety show nga TikTok Clock sa mga Bacolodnon. Hindi lang smiles, kundi all-out kasadya ang dalanan day Pokwang. Jason Gainza kag Kuya Kim sa ilaging meet ang ila fans sa Barangay Estefania. Sa media conference, game na game Manila nga ginsabat ang mga pamangkod sa local press. Hello po, maraming po salamat. Sana po hindi po kayo kasama at mga ating mga media. Maraming salamat sa oras niyo ngayon dito. Siyempre, sa suporta po sa Dito Vlog. Ilaman ginbisita ang pila ka sikat na landmark sa syudad kaangay sa Bacolod City Government Center grounds. Kagang sikat na welcome marker sa Bacolod City. Siyempre, hindi ba kompleto ang ila pagbisita sa Bacolod City kung hindi sila makatilaw sa ginapabugal na chicken inasal? Sa Bacolod City Public Plaza, dagsa ang fans sa Kapuso Fiesta. Si Jason, hindi lang song number ang ginpreparat, kundi nagkulitan pa sa audience. Siyempre, mapaulihi bala sa kasadya si Pokwang. All-out performance manini sa iya back-to-back na song number. Siyempre, may pag-games man kaupod si Kuya Kim. Kaupod ang tatlo ka-host, masadya nga naghampang ang audience sa segment nga Hali-Hali Hoy. Go! Tang-tang-tang! Ay, naku, Kuya Kim, ano nangyari? Kuya Kim, ano na? Nagpasalamat naman ang TikTok Clock host sa masadya kag unforgettable experience nila sa Masquer Festival. Mag-enjoy lamang po kayo at lagi niyo po tangkiligin po ang Kapuso po GMA at lalong-lalo na po ang TikTok Clock! Bacolod is a city of smiles. Totoo yan. Sa airport pa lamang, pag-landing, feel mo na yung positive energy. As always, iba talaga. Iba talaga ang mga taga-Bacolod. Maraming salamat po sa lahat ng nandito ngayon naki-celebrate sa atin. Eileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Ginbuksan sang LPU Pirates ang second round sang NCAA Season 99 Men's Basketball pinaagi sa paglutos sa JRU Heavy Bombers sa overtime score nga 99-96. Ang Pirates ang gipangunahan sang best player of the game nga si Vince Cunanan nga may ara sang 20 points, 9 assists kag may 4 rebounds. Sa second game naman, nagpangibabaw ang EAC Generals batok sa San Sebastian Golden Stag sa score nga 80-77. Samtang bantayan naman karon ang sambuwa sa tunga sang Letran Knights kag Perpetual Altas. Iniman ang pagasundan sang hampang sa tunga sang San Beda Red Lions kag Mapua Cardinals. Ang inampang sang NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines Facebook page.
John, mga kapuso, ang ginatawag balangang posesyon ang isa sa mga pagtilaw sa aton pagtuo. Kung mabaskog ang aton pagtuo, mabaskog ba ang aton panaming sa siningisahi sang mga hitabo? Insyakto ina Adrian, gani importante gid ang himpit nga pagpangamuyo. So gani sa British priest nga si George Herbert, prayer should be the key of the day and the lock of the night. Mga puso, about 61 days ago na lang, Pasko na, madaming salamat sa pagtutok. Diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition of the night kita halin Lunes, to Biyernes. May mo nyo malantaw adon nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kako naman si Ren Priatos, bugos sa puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning!